Gawang baryo. Baryo. Sa baryo na lang daw. Huwag na daw ditong pumunta o tumira si Nanay Tere. Huwag na daw magtayo dito. Kung gusto ni Nanay Tere, doon daw sa malayo. Hi mga kabayan! Nandito po tayo muli kay Tatay Romy kasi meron kaming pag-uusapan. No? At mga suggestion ng ating mga mapagmahal na viewers. Sabi ko nga po mga kabayan, lahat ng mga suggestions nyo ay no problem sa abot ng ating makakaya. Ina-apply po natin at ginagawaan po natin ang paraan yan kung paano po natin i-apply sa mission natin, kung ano yung ikabubuti ng bawat isa, gagawin po natin yan mga kabayan. Matik, no problem. Yun nga lang, hindi man natin magawa yan agad-agad, pero tiyak, no, sa tamang panahon ay pagdating ng panahon ay magagawa po natin yan. Okay, so kasama po natin ngayon si Tatay Romy kasi ang pag-uusapan po natin is tungkol po sa mga suggestion na hati ang mga opinion ng ating mga manunood na paggawaan po natin ng sariling kubo si Nanay Tere. So nakita nyo naman po mga kabayan, hali po kay Tatay, nakita nyo naman po mga kabayan yung palibot sa bahay ni Tatay Romy. Yes, no? Malawak, maraming paglalagyan, no? Ang lawak-lawak po mga kabayan. Totoo po, napakalawak po talaga. Kahit maglagay tayo ng ilang pirasong kubo, nako, hindi mo maubos itong lupa sa paglalagay ng kubo po mga kabayan kasi napakalawak nito. Ang problema po natin mga kabayan, malawak, nakikita natin. And then, yung ating mga suggestion na maglagay tayo ng kubo sa likod ni Tatay Romy, sa harapan ni Tatay Romy, doon, para kay Nanay Tere. So, itong lupa na kinatatayuan po namin at kinatatayuan po ng bahay kubo ni Tatay Romy, sa hindi pa po nakapanood, nabanggit ko na rin po ito minsan, na itong lupa po mga kabayan, ay hindi po pagmamay-ari ni Tatay Romy. Yes po, sa kapatid po ito ni Tatay Romy. Pagmamay-ari o parte na namana sa mga magulang nila ni Tatay Romy, no, ang Tatay Romy na ibang lupa po mga kabayan, nandoon pa sa likuran. Medyo malayo. And then itong taniman po niya, kung saan itong nililinis po niya mga kabayan. Itong pinagtataniman niya at nililinis namin, ang pagitan, ayan yung sibol na yan, ayan yung falls na yan, and then hanggang doon sa itaas na nililinis ni Kuya Bentot. Kumbaga isang kapirasong side ng maliit na bundok, no? Yun lang po yung Tatay Romy. So, ngayon, itong kinatatayuan ng kanyang bahay kubo, hindi rin po ito sa kanya. Kailang pumayag, sabi naman ng kapatid niya, okay lang, kasi kapatid ko naman at nagtayo naman siya. Kasi banda rito mga kabayan, kahit paano, may patag, no? May patag po mga kabayan. Nabutan naman natin nung unang pagkikita natin ni Tatay Romy, no? So, ang mga suggestion na bakit hindi natin tayuan si Nanay Tere ng sariling kubo na ang lawak-lawak naman ng lupain po nila. So ulitin ko po, hindi po sa kanila. Yun lang po, at yung ibang lupa po nila doon, nandoon, at ang tatarik na po mga kabayan, sa madaling salita, napakahirap puntahan po yung mga kabayan. So hindi po tayo pwedeng basta-basta na magtayo po dito ng bahay kubo kasi hindi po sa kanila. Siyempre, ang hirap po nun mga kabayan, no? Baka sabihin ng kapatid na nun, pinatira ko ng ganyan, tapos ganyan, and then meron naman magtatayo dyan and everything. Baka mamaya, after ni Nanay Tere, yung kapatid na, yung mga anak na naman, ang mga anak. So, siyempre, mahiya na po tayo doon sa, sa may-ari ng lupa.
And higit sa lahat po mga kabayan, sabi ko nga, magpapalagay kami ng 2 kwarto. Kay Kuya Marwin, kay Kuya Bentot. And then, yung iba naman, kung paggawaan mo ng kwarto si Marwin at Bentot, gawaan mo na rin si Nanay Terry ng kwarto. At least, ano sila, kanya-kanya po silang kwarto. Pero, mga kabayan, no, yung suggestion natin na magsariling kubo dito sa bandang itaas ni Tatay Romy, or gawaan natin ng kwarto mismo dito sa kasama dito sa extension natin diyan, no? Kung gawaan po natin ng kwarto po mga kabayan na diyan lang din po, ganun at ganun pa rin po ang magiging sitwasyon ni Tatay Romy and Nanay Terry. Kasi ang nakaiba, nandoon pa rin, isang bubong pa rin, ang nakaiba lang is kwarto. Magkikita pa rin sa tuwing umaga, pagigising ng umaga, bago matulog, magkikita pa rin sila in everything, nandyan pa rin po. Kumbaga, walang naiba, ang naiba lang yung tulugan nila. So dati, kahit walang kwarto po mga kabayan, no, kanya-kanya naman din silang pwesto, no? O kahit pag-ibahin natin yung kwarto nila, na meron na silang sariling kwarto, may privacy sila bawat isang mga kabayan, ganun at ganun pa rin kasi isa ang bubong, iisa ang kusina, iisa ang terrace, no? And then, ang pagitan nila is yung mga pintuan lang, no? Lahat ng oras ay buong maghapon, buong mag-araw ay magkakasama at magkikita pa rin sa mga kabayan. Siyempre, alam, hindi ba sila lalabas? Diba? Lalabas pa rin. And then, ang suggestion nyo po mga kabayan, pinaliwanag ko na po yung isang maglagay ng kwarto para kay Nanay Terry. Doon naman po tayo sa isa na yung kubo po mga kabayan, hindi rin po pwede dito sa likuran and everything o dito sa side by side, back and front po mga kabayan, hindi rin po pwede. Kasi magkakasama pa rin po sila ni Tatay Romy, no? Malapit pa rin po sa bahay niya. At pupunta pa rin si Nanay Terry dito mga kabayan. Kahit dito may nagsuggest nga dito na dito na lang. Dito na lang sa malapit sa likuran ni Tatay. Ganun pa rin po. Kahit sa CR baka mamaya mapang-abot pa sila diyan, magkasalubong sila diyan, no? May masisira pa rin yung mood. Masisira pa rin, no? May masisira pa ring mood po mga kabayan. And then yung sabi naman ng ibang mga kabayan, doon daw magpapagawa ng kubo si Nanay Terry sa taniman po ni Tatay Romy. Balisbis po yan, no? Balisbis po yan. Okay, sige. Balisbis, magawaan natin ng paraan, ipatag natin ng konti, no problem, no? Balisbis, no problem, magawa natin ng paraan. Yes, pwede po yon. Ang problema, kung okay kay Tatay Romy, no? Ako mga kabayan, gumagawa din ako ng paraan, yung inyong mga suggestion kung ano. Kasi marami ding naawa kay Tatay Romy sa nangyaring ganyan, na naging sadya. Marami ding naawa kay Nanay Terry, na naging sad din siya sa pag-uwi. Kumbaga hati yung opinion mga kabayan. Ako naman, tinitingnan ko rin yung bawat anggulo po mga kabayan, kung ano yung pwedeng solusyon na maging okay ang lahat, na both side, Tatay Romy and Nanay Terry, na maging okay, na maging masaya sa kahit papaano. So, yun yung mga anggulo na tinitingnan natin mga kabayan. Ngayon, kung halimbawa, kasi dito, negative po talaga, hindi pwedeng sa loob ng bahay na magpagawa ng kwarto, no? And then dito sa palibot, hindi po pwede. Negative po talaga mga kabayan, hindi sila magkakasundo sa ngayon, no? Kasi kailangan pa natin ng dadaan sa gamutan si Nanay Terry and everything, and then Tatay Romy and Bintot and everything. Ngayon, possible doon sa taniman ni Tatay Romy mga kabayan, possible, not unless lang kung papayag si Tatay Romy. Baka kasi mga kabayan, inisip ko na in advance, nag-advance na ako mga kabayan. Okay, sige. Pumayag si Tatay Romy, or magpatayo tayo ng kubo ni Nanay Terry dyan, no? And then
alam naman natin na dati halos araw-araw pumupunta si Tatay Romy dyan, nagtatanim, naglilinis. Paano mga kabayan kung dyan may bahay si Nanay Terry dyan sa lupa ni Tatay Romy? Paano kung nandyan si Nanay Terry and then nandyan yung taniman? Baka hindi po siya pupunta. Baka mapabayaan yung taniman niya, no, yung paglilinis niya dyan. Baka ayaw niyang pumunta dyan kasi baka feeling niya ay nagtayo si Nanay Terry dyan at inangkin yung kanyang taniman. Hindi natin alam yung kaninang pag-iisip, no? Kaya naglalaro din ang isip ko mga kabayan sa mga suggestion nyo. Tinitinan ko rin. Hinihimay-himay ko rin po mga kabayan ang possible na mangyari just in case na nandyan si Nanay Terry, baka isipin nito na inangkin yung lupa niya or hindi na siya pupunta dyan dahil nandyan si Nanay Terry, makikita niya, umiiwas siya, hindi niya na malinis, hindi na niya mataniman in everything. So, anong mangyari? Sayang din po yung lupa na nakatiwangwang at sayang din po yung mga pananim dyan na mapabayaan. So, possible yun mga kabayan, ganyan. No? And then, titinan natin, no, kung papayag si Tatay Romy, no? And titinan din po natin kung paano yung sitwasyon, no, kung papayag si Tatay Romy, and magawa siguro natin yan mga kabayan pag halimbawa, no, soon, nakadepende pa rin po tayo sa mga bagay-bagay mga kabayan. Ngayon, sige. So, ayan po mga kabayan, dito na po tayo nakatayo kung saan ay, ayan po yung taniman, no, na lupa ni Tatay Romy. Ayan, isang ganyan, tapos ang hangganan din po niya doon sa may sapa din po. Ayun, may alatiris doon mga kabayan, no, ayan, isang ganyan. So, itanong natin kay Tatay Romy. Tatay Romy, meron akong sasabihin sa inyo. Tanong ko lang kung pwede. Pero kung hindi, no problem. No? Kayo pa rin ang magdesisyon eh. Ha? Tanong ko po sa inyo, pwede po ba magtayo kubo si Nanay Terry dyan? Or dito? Pwede siya magtayo kubo, Nanay Terry? Dyan? Pwede, hindi? Hindi, pwede. Ha? Hindi. So at least, ngayon pa lang, sinagot na tayo ni Tatay Romy na daritsahan na hindi pwede. O si, mga kabayan, so what if mga kabayan yung mga suggestion natin na gagawaan natin ng kwarto, tabi-tabi yung tatlo, si Nanay Terry, si Marwin, si Bentot. What if kung gagawin natin sa loob ng iisang bubong? And then yung isang option natin, diyan sa likuran, dito sa kabilang side, doon sa harapan. Na magkakatabi yun. Lang hakbang lang. So doon nga po na tinuro ko sa itaas banda, ayun, ay hindi nga siya papayag na medyo malayo-layo po yung mga kabayan. Kung tutuusin. Kung tutuusin, pwede silang hindi magkita ng isang araw, 2 araw. Pero ang sagot ni Tatay Romy ay hindi. Hindi pwede tayo kubo, Terry? Hindi, sa daan. Ha? Hindi. Pwede daw. Nandoon sa daan. Kumbaga sa likod ng bundok. Gawang, baryo. Baryo. Sa baryo na lang daw. Huwag na daw ditong pumunta o tumira si Nanay Terry. Huwag na daw magtayo dito. Kung gusto ni Nanay Terry, doon daw sa sa tok-tok daw. O kaya sa baryo. So, ibig sabihin, hindi sila pwedeng magkalapit. Hindi pa ready ang tadhana nila na magkita ang isa't isa araw-araw. Pwede pasyal. So, yun lang po talaga mga kabayan. At least, ginawa ko yung part ko sa mga suggestion nyo at narinig nyo at nakita nyo na yung mga suggestion nyo po mga kabayan na sinabi ko dito kay Tatay Romy at narinig nyo po ngayon
kung ano din po ang mga kasagutan sa mga tanong natin na para kay Nanay Terry. So, daritsahan, walang maraming eksplanasyon, walang maraming patumpik-tumpik po mga kabayan. Sinagot tayo ng daritsahan, iling at may salitang hindi. Iling at may salitang hindi. Wala po tayong magagawa mga kabayan. Pero, ginawa ko pa rin po yung aking part para tanungin, para sa mga suggestion natin. Dahil alam ko naman, naintindihan ko naman po yung mga suggestion nyo. No? Naintindihan ko, may pagmamahal, may malasakit, may care kayo kay Nanay Terry. Alam ko po yun. Kaya nga pinarating ko kay Tatay Romy, no? Sinangguni ko kay Tatay Romy yung mga yung malasakit niyo, yung kagustuhan niyo, yung mga suggestion niyo, yung pagmamahal niyo kay Nanay Terry. No? Kasi ako, kung magkakasundo lang sila, no problem. Gawa natin ng sariling kwarto, gawa natin ng ganito, ganyan. No problem. Kasi pare-pares naman tayo naramdaman. Kaya lang, syempre, kung ano yung magandang solusyon na walang tampuan ang bawat isa, so doon tayo. Doon tayo. Kaya ayan po mga kabayan, wala na akong magawa. Sinabi ko na. So, ano pa ang ating ibang paraan? Bukod doon sa gamutan, kasi given na yon, okay na napag-usapan na po namin yon ni Nanay Terry, okay na kaagad, so hindi magiging problema sa akin. Ang magiging problema na lang sa akin is yung pagpunta doon in everything. No problem. Okay na. So, hindi talaga pwede tayo kubo. Saan pwede tayo? Saan pwede? Saan? Yun ang bugbo. Doon daw sa isa itaas ng daan. So, ibig sabihin, yung pinakatuktok mga kabayan doon. Ang layo, kung ano, nasa mga 100 kilometers. Bakit dito? Lagyan mo ng kurente. Malagyan pa doon ng kuryente. Binigyan pa ng magandang pwesto si Nanay Terry. Doon na lang siya, malapit sa daan, malapit sa baryo. Malagyan pa niya ng kuryente. Huwag dito. Di mo labay makit. Di mo labay mahakit? Ha? Di mo labay mahakit? Mater, balay manik siya magtitit. Ano? Ano? Di mo gusto mayroon kang kapitbahay? Oh. May papitas-pitas ka pa dyan, ano dyan. Makain yan? Makain yan? Tikman mo. Hindi. So, ayan po mga kabayan. Binigyan patuloy tayo ng magandang opsyon. Doon na lang magtayo si Terry sa malapit sa kalsada, sa daan, para malagyan niya ng kuryente ang bahay niya. Binigyan patuloy tayo ng magandang suggestion mga kabayan. Kaya lang problema, maraming lupa doon sa malapit sa kalsada. Ang problema, hindi naman din sa atin yung lupa. Paano din tayo makapagtayo ng ng bahay kubo doon? Okay, sige. Okay po yung mga kabayan, respetuhin po natin. Ang importante, ginawa ko at pinarating ko kay Tatay Romy yung inyong suggestion. Kasi, syempre, pagdating ka na na Terry po mga kabayan, hindi ako pwede mag-decide kagad. Pinta na ko doon. Ha? Pinta na. Tapos? Daw, luwa ba ito? Luwa, anak. Anak? Anak? Ako, mga anak? So, ayan po mga kabayan, okay na po yun. Pinarating ko lang po sa inyo. At pagdating kay Nanay Terry po mga kabayan, ay hindi ako makapag-decide. No? Kailangan sabihin ko po muna kay Tatay Romy. Basta, ang aming napag-usapan is pasyal-pasyal okay lang. No? And pagdating sa tira, ganyan-ganyan, ay hindi talaga pwede mga kabayan.
Okay, so sa tingin niyo po mga kabayan, ano pa po ang pwede nating gawin dito kay Tatay Romy and Nanay Terry? Bukod doon sa gamutan kasi gagawin na po natin soon yun. Okay, so ayan mga kabayan, abang niyo po ang aming next episode. Maraming salamat po sa panunood without skipping ads. Paki-like and share na rin po mga kabayan. Maraming salamat and God bless us all. Bye! Mwah! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.